Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan, ikalawa, karagdagang kaalaman tungkol sa gintong panahon ng pagsulat sa Tagalog sa Pilipinas. Dumako na tayo sa ating talasalitaan. Unawain natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin. Unang bilang, pinagmulan, pinanggalingan ng isang bagay o ideya. Ikalawa, panitikan, akdang nasusulat o pasalita na nagpapahayag ng damdamin, karanasan at kaisipan ng tao. Kabilang dito ang tula, kwento, dula at sanaysay. Ikatlo, naitaguyod, naitayo, nailunsad o naisakatuparan sa pamamagitan ng pagsisikap o tulong. Ikaapat, patalinghaga, masining na paraan ng pagpapahayag na hindi tuwiran ang kahulugan, gumagamit ng malalim o makasining na salita. Ikalima, simbolismo, paggamit ng bagay, kulay o pangyayari upang kumatawan sa mas malalim na kahulugan o ideya. Ikaanim, metapora, uri ng tayutay na tuwirang naghahambing ng dalawang magkaibang bagay na tila pareho. Ikapito, tema, pangunahing paksa, kaisipan ng tula, kwento o dula. Ikawalo, taludtod, isang linya o berso sa isang tula. Ikasyam, simbolikong mensahe, nakatagong kahulugan o aral na ipinahihiwatig sa akda. Ikasampu, katatagan ng loob, hindi sumusuko, kakayahang manatiling matatag. Ikalabing-isa, pananaliksik, sistematikong pag-aaral upang makahanap ng bagong impormasyon o solusyon sa isang problema. Ikalabindalawa, pagkakakilanlan, katangiang naglalarawan o nagtatangi sa isang tao, grupo o bansa o identidad. Sa unang bahagi ng ating aralin na gintong panahon ng pagsulat sa Tagalog sa Pilipinas, ano nga ba ang pinagmula ng katawagang gintong panahon? Narito at unawain. Tinawag na gintong panahon ng panitikan sa Tagalog ang panahong ito dahil sa kabila ng digmaan at kaguluhan na mayagpag ang panitikang Pilipino sa sariling wika. Ipinagbawal ng mga Hapon ang paggamit ng wikang Ingles kaya't napilitan ngunit natutong gumamit ng Tagalog ang mga manunulat. Naging malaya at malikhain ang mga Pilipino sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan gamit ang sariling wika. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, ano nga ba ang naging kalagayan ng panitikan? Una, ipinatigil ang mga pahayagan at magazine na gumagamit ng Ingles. Tanging mga Tagalog na babasahin ang pinayagan. Ikalawa, naitaguyod ang mga publikasyon tulad ng Tribune at Pilipino na nasa wikang Tagalog. Ikatlo, maraming manunulat ang lumitaw at gumamit ng malikhaing paraan upang ipahayag ang kanilang damdamin nang hindi labag sa mga patakaran ng mga Hapon. At ang panghuli, ginamit nila ang patalinghaga, simbolismo at metapora upang maitago ang mensaheng makabayan sa kanilang mga akda. Sa kabila ng sensura at mahigpit na patakaran ng mga Hapon sa Pilipinas noong panahon ng pananakop, may mga uri ng panitikan na umusbong. Una, tula. Pinakatanyag sa panahong ito ang mga haiku at tanaga, mga anyong tula na hango sa panitikang Hapon. Ang haiku, binubuo ng 3 taludtod na may sukat na 575. Ang tanaga naman, binubuo ng 4 na taludtod na may sukat na 47. Ang mga tula ay karaniwang may temang kalikasan, pag-ibig, buhay sa lalawigan at damdamin ng pag-asa. Ikalawang uri ng panitikan na umiral sa panahon ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas ay ang maikling kwento. Naging paboritong anyo ito ng panitikan sa panahong ito dahil maikli ngunit makabuluhan. Tinalakay ang buhay sa probinsya, kahirapan, pakikibaka ng mga gerilya at pag-ibig sa gitna ng digmaan. Madalas ay may simbolikong mensahe ng nasyonalismo o paghahangad ng kalayaan.
Ikatlong uri ng panitikan ay ang dula. Ang mga dulang Tagalog sa panahon ng pananakop ng mga Hapon ay sumigla dahil isinara ng mga Hapon ang mga sinihan para sa pelikulang Amerikano. Ginamit ng mga Pilipino ang tanghalan upang ipahayag ang kanilang damdamin at adhikain sa kalayaan. Ika-4 na uri ng panitikang umiral sa panahon ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas ay ang sanaysay at ang mga pahayagan. Sumulat ang mga manunulat ng sanaysay na nagtuturo ng moralidad, pagmamahal sa bayan at kabutihang asal. Ang mga pahayagan naman ay mahigpit na sinensura, ngunit ginamit ito upang ipakilala ang kulturang Pilipino. Mula sa mga akdang naitala na umiral sa panahon ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas, narito ang ilang tala ng mga paksa ng panitikan. Una, pagmamahal sa bayan at kalayaan. Ikalawa, buhay sa lalawigan at karaniwang tao. Ikatlo, katutubong kultura at tradisyon. Ika-4, pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. At ang panghuli, pagsasakripisyo, katapangan at katatagan ng loob. Ano nga ba ang kahalagahan ng gintong panahon na ito sa panitikan ng ating bansa? Una, pinagyaman at pinatatag ang wikang Tagalog bilang wika ng panitikan at pagkakakilanlan ng bansa. Ikalawa, naging instrumento ng nasyonalismo ang panitikan. Ginamit ito upang ipahayag ang damdaming makabayan. Ikatlo, naging inspirasyon ito sa mga susunod na henerasyon ng manunulat na gamitin ang sariling wika sa sining at pananaliksik. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.